Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome back sa ating channel. Sa video na to ay gagawa tayo ng cellphone na hindi po nagcha-charge. Pinadala po ito via Lalamove. Kaya yan, gawin po natin kagad. At yan, binuksan ko na nga mga idol. Ang model po pala nito ay Poco X3. Ito yung mga common issue ng mga Poco X3 na kapag nababagsak, ayan, pansinin nyo po, hindi po siya nagcha-charge. Mga common issue po ng Poco X3, X3 Pro or X3 NFC. Kaya buksan natin kagad mga idol. At yan, dahil nabuksan na ito dati mga idol, so ang pinagawa ni sir ay pinalitan daw ito ng battery. At ayan, mga ilang months lang ay hindi na naman nagcha-charge. Nakita ko, normal naman po ang battery, parang hindi pa po napalitan. At pansinin nyo po, meron na pong sticker sa pinakalapatan ng screw. So doon daw po ito pinagawa dati. Kaya ayan, tanggalin natin ang mga screw mga idol. At maraming salamat sa lahat po ng nagtitiwala sa Julfon TV. Sa mga gustong magpaayos, pwede kayo mag-walk-in, Lalamove. Kapag malalayo naman, pwede GNT, LBC, or any courier via deliver. At nakita ko mga idol, pansinin nyo po, natanggal po ang koneksyon ng flex at charging, kaya hindi na po nagcha-charge. So possible nito na nabagsak ito at umangat ang flex. At para hindi na po talaga babalik ang sira kahit nababagsak, ang gagawin po natin, i-jumper po natin ang linya ng positive line ng charging from mainboard to charging board. So ayan mga idol, tingnan natin yung connection niya, malinis naman, wala nang pong katama-tama. Kaya ayan, gumamit po tayo ng plugs at i-jumper po natin ang linya mga idol. So gamit tayo ng soldering at tingga. At ito po yung positive line mga idol, yung tuldok na to. So dito po natin ilagay ang unang jumper mga idol from mainboard. So ayan, kapag nalagyan natin ng tingga at mag-apply ulit tayo ng tingga dito sa baba mga idol para madali na po natin mahinang itong jumper wire na to. So linyahan po natin para in case mahulog-hulog man or aangat man ang flex, nakakabit pa rin ang positive line, magcha-charge pa rin siya. At ayan, na-tap na nga natin ang unang jumper mga idol from mainboard. Sunod naman natin sa pinaka-charging board. So putulan po natin dahil sobrang haba. So maiksi lang po mga idol at sakto lang na pwede natin itupi konti para may allowance ang jumper. At ayan, dito natin hinang sa capacitor na to mga idol. So connected po ito sa positive line papunta sa charging pin. So ayan, so after natin na lagyan ng jumper wire mga idol, at ayan, tupiin po natin ng konti at ibalik ulit natin ito charging flex. Connected po ito sa speaker, charging mouthpiece or vibrate. Kapag natanggal po yan, hindi na po gagana ang speaker pati charging. Kaya ayan, ingatan yung mahulog-hulog mga idol kasi yan po yung madalas lumuwag. At ayan, after natin na jumperan, subukan mo natin i-charge. At ayan, nag-normal na po. Lumabas agad ang charging indicator. Kanina, sobrang drain po ito at hindi po nagcha-charge. Wala po talagang reaction. Kaya ayan, tuloy-tuloy tayo at tingnan natin mamaya kung magkakarga ba ang ginawa natin. At kapag nagkarga na ito mga idol, back to fast charging na. At ayan, antayin lang po natin. Kinargahan ko muna sa loob po ng 12 minutes at ayan, meron na pong 10%. So fast charging po siya. So tingnan po natin mamaya kung makikita ba ang MI turbo charging kapag nakauna. So ayan, dahil okay na siya, ayan, lagyan po natin ng pandikit ang takip. Sa video na to ay naubusan po ako ng double-sided tape. So double-sided tape po dapat ang nilalagay ko rito. Kaya ayan, pwede naman po kung T7000 lang kung wala po kayong double-sided tape. So konti lang po ang ilalagay natin para in case buksan man natin ulit, hindi po tayo mahirapan mag-backlash. At ayan, lagyan po natin ng goma mga idol para 1 hour nito natuyo na ang pandikit na nilagay natin sa ilalim. At ayan, so dalawang guma lang po pala ang nilagay ko dito. At ayan, i-charge ulit natin at tingnan natin kung nagcha-charge na. At ilang minuto lang mga idol, ayan, meron na agad green ang charging. So fast charging siya, meron na agad 12%. At ayan, so i-on natin at tingnan natin kung magcha-charge ba na naka-on. So normal na siya, kanina wala pong reaction. At maraming salamat po sa inyong tiwala at sana i-share nyo po ang video na to. At ayan, dahil nag-open na siya, tingnan natin kung magcha-charge na naka-on, lalabas ba ang MI turbo charging. At ayan mga idol, back to fast charging na. At nakuha po ito araw pa lang ng pagpapagawa. Kaya kung gusto nyo magpagawa, pwede kayo magpalala mo, makuha din po kagad. At pwede rin po walk-in. Maraming salamat po sa inyong panonood. Infinix Smart 8. Ganito lang po kapag i-charge. Meron pong indicator sa taas. At kapag nilagyan mo naman ng battery, nagcha-charge po siya. Meron pong indicator na makikita. Ayan, pansinin nyo po, lumabas po ang battery percentage. Yun nga lang, hindi po siya nagkakarga kahit palitan mo ng charging board. Ayan, pansinin nyo po, original na charging board na po ang nilagay ko dyan, pero pabawas po siya. Kanina 54 po yan, naging 52 na. Kaya doon ko na trace na wala sa charging board ang tama. Kaya binalik ko po ang charging board. Yun nga lang mga idol, napansin ko
pati po yung antena niya ay natanggal na sa pinaka-charging board. Dahil ginawa na ito sa iba mga idol, hindi po naayos. At pati po pala ang board nito ay ginalaw na. So kakatanggal-tanggal po yan ng charging board, kaya yung antena ay natanggal na, pati po yung pinaghihinangan. At nung tinanggal ko ang motherboard mga idol, pansinin nyo po natanggal na ang bakal. At pati po dito sa pinaka-charging niya ay possible na jumper na ito galing sa mainboard. Ayan, meron na po siyang tingga. Possible nito na ginampera na ang linya, hindi pa rin gumagana. Kaya nag-proceed ako dito sa motherboard mga idol. Paano ba ito solusyonan? Dito mga idol, maisip mo talaga na nasa charging IC ang tama. Pero madalas dito mga idol, ito lang po yung pinapalitan ko dito. Ayan, ito po yung tinatawag na charging coil. Madalas kasi nito, kapag nababagsak ito, ay natatanggal ang paan ng charging coil. Kaya doon na po siya hindi na nagkakarga dahil putol na po ang supply galing sa charging IC. Kaya yan, tanggalin po natin mga idol. Kumuha po ko sa scrap board. Inuna ko po pagtanggal ito mga idol para diretso ang ating gawa. At ayan, natanggal na po natin. Ito po yung ipapalit. Itabi muna natin. At saka natin tanggalin itong charging coil. Ang dami ko na pong nagawang ganito mga idol. Madalas ito lang talaga ang nasisira. Hindi po nasisira ang pinaka-charging IC. Katulad lang po ito ng Infinix Smart 8 at Sparkgo 2024. Ayan, natanggal na po natin at nakita nyo mga idol, tanggal na ang kabilang paan na iwan doon sa ilalim. Madalas ito kapag nababagsak mga idol, yan po ang natatamaan. Kaya kahit palitan mo ng battery, charging board, hindi mo talaga mapagana. Kailangan mo siya palitan. At tanggalin po natin itong naiwan na paan ng charging coil dito mga idol. Ayan, natanggal na po natin. So kapag natanggal po yan, wala na po siyang supply. Ang kailangan po, palit. So ayan mga idol, nag-apply po tayo ng flux. At ayan, 350 heat temperature ang ginamit natin. At ayan, alugin lang po natin konti. At kapag original na coil ang ilalagay no, or charging coil, madali po yan kumakapit. Ayan, parehas lang po yan ng mga light coil mga idol. Iisang polarity lang po yan sila. At ayan, after po natin napalitan. At grabe mga idol, repair na po talaga ito dahil nung tinanggal ko ito, wala na po itong bakal. At ayan, ito po yung pinagtatanggalan mga idol, yung isang paan na natanggal dun sa pinaka-charging coil. At ayan, testing na natin, ibalik natin ang camera. At maraming salamat pala kay Sir, galing po ito ng Mandaluyong. At dalawa po ang dinala niya mga idol, at sa kabutihang pala, dalawa po ang naayos. At sa mga gustong mag-ayos, pwede kayo mag-walk-in, Lalamove, Grab, LBC, pwede po GNT kapag malalayo. At ayun mga idol, testingan po natin dahil kanina ito po yung battery na may laman na tinesting ko kanina na bumababa or hindi nagkakarga. At ayun mga idol, after po ilang minuto, nag 57%. So yun lang po ang kailangan palitan. At ibinalik ko po pala ang dati niyang battery na kanina walang charging indicator. Doon lang po notification sa taas na puti. At pansinin nyo mga idol, nagkarga siya kaagad. At swerte tayo mga idol dahil kabisado po natin gawin. At next step naman ang ginawa ko dito, hindi ko na pinakita sa video kung paano ko ginawa ang antena. Ginampiran ko na lang mga idol. At ayan, mamaya makita po natin, itesting natin kung may signal. Dahil kung hindi ko po yan linyahan or lagyan ng jumper, hindi po yan magkakasignal. At ayan mga idol, pansinin nyo po, meron pong jumper na nakakita. Isang linya lang po ang ginawa ko mga idol. At ayan, meron na pong 4%. So ibig sabihin, nagkarga po ang pinaka-battery niya na kanina. Charging notification light lang sa taas at walang charging indicator. At ayan mga idol, nagtuloy na nga ang kanyang battery. Na-solve po natin mga idol. At ayan, maraming salamat kay Sir dahil ang laki po ng tiwala niya. Pumunta siya at nag-walk-in. At sinubukan natin i-charge. Ayan, normal naman po ang pinaka-charging na. So, wala na po itong ibang problema. At tinesting ko rin ng bagong SIM card mga idol. At ayan, ang lakas po ng signal. At sana natulungan kayo sa video na ito.